Biglang nilagay sa trade block si De'Aaron Fox ng Sacramento 8 days before yung trade deadline, willing nang makinig at makipag-trade yung Kings sa mga offer para kay De'Aaron Fox na agad sinabi na hindi preferred ni Fox yung Lakers bilang destination. Dalawang teams kasi yung preferred destination ni De'Aaron Fox, yung una San Antonio dahil ang unang napabalita yung regarding sa trade sa kanya na nakipag-usap si Rich Paul sa Kings para sa contract. Yung San Antonio nagre-ready na agad ng pang-trade para sa kanya. Parang duda ako dito sa dami na nang nabasa kong trade na involve si Rich Paul. Parang laging ilalagay sa trade block doon papuntang Lakers, kaso yung player hindi gustong pumunta doon. Parang nangyari dati kay Darius Garland nung pumirma itong si Donovan Mitchell ng kontrata. Ang isang team pa na kinukonek o preferred destination ni De'Aaron Fox yung Rockets, kaso sinabi nga ng team na hindi nila kukunin dahil masisira yung kanilang young core. Hindi rin naman nila kailangan dahil meron na silang mga player na nasa position din ni De'Aaron Fox na pang long term. Mukhang madi-DeMarcus Cousins pa si De'Aaron sa Sacramento dahil sa contract. Eligible na kasi siya sa Supermax contract na nasa mahigit $200 million sa loob ng 4 or 5 taon. Yun din kasi ang reason kung bakit tinrade si De'Aaron Fox papuntang Pelicans. Hindi willing magbayad ang team ng ganong kalaking kontrata. Maganda pa yung tinatakbo ng team ng Sacramento ngayon na kasama si DeMar DeRozan na imbes na mag-upgrade ay magbibigay pa sila or magpapakawala ng kanilang star player. Ang Spurs naman, merong pamalit dito kay De'Aaron Fox. Andyan yung mga picks nila na meron pa silang mga package na pwedeng isama gaya ni Stephon Castle at yung isa pa dating napapabalita, yung kanilang pang-pillar si Chris Paul dahil nga sa value ng contract. Ang San Antonio, willing ding kumuha na magiging kaduo talaga ni Wembanyama dahil minamadali nila yung rebuild. Mas mataas kasi ang winning rate nila ngayon sa ikalawang taon pa lang ni Wembanyama at isang point guard or star player na katulad ni Fox yung pwedeng makasama niya at pwedeng kunin din ang San Antonio sa trade. Ang Miami Heat naman interesado makuha si Randle mula sa Minnesota habang si Butler nasa trade block pa rin ng Miami at nasuspend. Hindi nga nila kasi willing bayaran na si Butler. Ito yung isa sa mga team na ayaw din ni Butler na puntahan sa trade dahil galing na siya dun at hindi rin maganda naging resulta. Ang may rights talagang i-trade siya yung Miami Heat mismo. Hindi rin siya makakakuha kasi ng kontratang gusto niya dahil merong Gobert at Anthony Edwards sa Minnesota na umiiwas na rin sa tax. Ang Sixers naman unti-unting nagkakaroon ulit ng interest dito kay Butler dahil para makaiwas sa Paul George contract. Iniintay lang ng Sixers di umano na bumaba pa ang value ni Butler at si Paul George naman na nagkaroon ng injury. Ang Sixers naman unti-unting nagkakaroon ulit ng interest dito kay Butler para makaiwas sa Paul George contract. Iniintay lang ng Sixers di umano na bumaba ang value nitong si Jimmy Butler at posibleng ipalit nila or swap ay si Paul George. Kaso nga lang mas interesado ang Miami kay Randle kumpara kay Paul George dahil mas friendly or mas mababa ang kontrata ni Randle kumpara kay PG at Butler. Mahirap ding i-trade si Butler at si Randle ng basta swap lang. Kaya nga dati ang report, willing ang Minnesota na tulungan ng Miami Heat sa trade dito kay Jimmy Butler. Dahil yung Minnesota ngayon lagpas pa sa second tax apron. Kapag tinrade nila si Randle, bababa ang kanilang tax dahil yun naman talaga ang reason kung bakit nila tinrade si Towns. Ayaw nila magbayad ng tax. Ang isa pa doon, may player option din si Julius Randle. Pwede siyang umalis ng Minnesota nang walang kapalit. Dito naman sa Miami Heat, matagal na silang interesado kahit nung off-season pa lang. Kahit bitawan pa ng Minnesota si Randle, meron kasing papalit sa kanya sa number 4 position, si Naz Reid.